Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ang paglusob ng kadiliman. Matapos ang matagumpay na pagtatanggol ni Mia, at ng kanyang mga kasama laban kay Kalintas, nagpatuloy ang dilim na bumabalot sa bawat sulok ng bayan. Ang mga aswang na naiwan sa pagkatalo ay nagsimulang magplano ng kanilang paghihiganti. Hindi nila kailanman tinanggap ang pagkatalo, at alam nilang may mas malalaking puwersa ang maghihintay sa kanila kung hindi sila kikilos agad. Si Kalintas, na muling nagtipon ng kanyang mga alagad, ay nagpasya na umatake sa ibang bayan, na mas malayo at hindi pa naranasan ang lakas ng kanyang puwersa. Sa tabi ni Salob, Dilag, at Amaro, nagsimula silang maglakbay patungo sa isang bayan, na kilala sa pagiging tahimik, at wala pang nakakaalam ng mga nilalang ng dilim. Hindi pa nila alam, ngunit ang kanilang pagdating ay magdudulot ng pagkawasak sa lugar. Ang paglusob sa bayan ng San Isidro. Habang ang mga tao sa bayan ng San Isidro ay tahimik na namumuhay, ang unang senyales ng pagdating ng mga aswang ay ang hindi pangkaraniwang dilim na bumalot sa kalangitan. Si Kalintas, gamit ang kanyang kakayahan sa itim na alon ng hangin, ay nagdala ng napakabigat na ulap, tinakpan ang araw. Ang buong bayan ay nagdilim, at ang takot ay nagsimulang kumalat sa bawat kanto. Si Salob ay nagpaulan ng mga bola ng apoy, sinusunog ang mga kagubatan sa paligid upang gawing pader ng apoy. Ang mga tao ay nagsimulang magtakbuhan, ngunit wala silang kaalaman kung paano labanan ang mga nilalang ng dilim. Si Dilag, sa kabila ng kanyang kakayahang magbalat kayo, ay nagpakita ng mga ilusyon sa mata ng mga taga-nayon. Ang mga puwersang iyon ay nagbigay sa kanila ng maling mga direksyon, na para bang ang kanilang bayan ay napapaligiran na ng mga kaaway, kaya't ang kanilang disoryentasyon, ay nagpalala ng kanilang kalagayan. Ang laban sa San Isidro. Ang bayan ng San Isidro ay nagiging sentro ng isang madugong laban. Sa isang makitid na kalsada, nagkasalubong ang mga aswang ni Kalintas, at ang ilang mga mang-uusig ng dilim, na tinawag ng mga tao ng bayan. Ang mga kababaihan ng bayan, pinangunahan ni Rosa, ay nagtakda ng mga bitag gamit ang mga sigaw at mga hakbang na pinag-aralan mula sa mga kwento ng kanilang mga ninuno. Subalit, sa lakas ng kalaban, hindi sapat ang kanilang mga pagtatangka. Habang ang labanan ay nagiging mas brutal, ang ilang mga mang-uusig ng dilim ay nakatagpo ng tulong mula sa isang hindi inaasahang puwersa. Isang matandang albularyo, si Aling Luma, ay nagpakita ng kanyang sariling lakas sa gitna ng kaguluhan. Gamit ang isang sinaunang amuleto, pinigilan niya ang mga aswang na lalong lumapit. Ngunit siya rin ay napagod sa napakatinding laban. Ang pagbalik ng liwanag. Sa kabila ng kanilang mga pagkatalo, nagsimulang magbalik ang liwanag sa bayan ng San Isidro. Isang bagong pag-asa ang dahan-dahang lumitaw mula sa isang batang mang-uusig ng dilim na hindi kilala ng mga tao. Siya ay si Andres, na nagtataglay ng natatanging kapangyarihan na makakatalo sa mga aswang sa pamamagitan ng isang sagradong lihim. Sa tulong ni Andres, nagsimula ang mga tao sa San Isidro na magsanib puwersa laban kay Kalintas at sa kanyang mga kasamahan. Ang mga natutunan nilang estilo, mula sa mga sinaunang kwento, at mga amuletong nahanap nila sa mga nakaraang laban, ay naging susi sa kanilang huling pagtatangka pabagsakin ang mga nilalang ng dilim. Ang pagtatapos ng laban. Sa isang huling salpukan sa gitna ng San Isidro, si Kalintas at ang kanyang mga alagad ay napilitang umatras, ngunit ang pagkatalo nila ay hindi pa ang katapusan. Alam nilang ang kanilang laban ay magpapatuloy, dahil sa likod ng dilim, may bagong panganib na darating, at ang lihim ng mga amuletong iyon ay patuloy na nag-aakit ng kapangyarihan mula sa madilim na mundo. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.